first year ako ng College of Law, ano na ako, may asawa na ako. Doon ako sa bahay nag-aaral, then yung bahay ko maliit dati. Maraming man dyan. So pag tumilaok ang parang hindi tayo antok, basa ng basa. I heard na you were once a president of a local association dito sa atin sa Cebu. Most of the members, happy sila ba? Maganda yung feedback. Can you share, sir, yung leadership style mo? Simple lang, leadership by example. Bakit kaya, sir? Marami na yung accomplished na mga kaibigan natin ba? May mga contractors, businessmen, fiscal, judges, politicians, pero pinili pa rin nilang pumasok sa hilig natin. Bakit kaya? The most honest person nasa saman. Everything is equal inside sa saman. Quality or quantity? Of course, quality. Kasi mahal ang feeds ngayon. Kini si Attorney Rico Amores. Dayon kamo sa Yan si Rico Game Farm. Mga master, kumusta? Hinaot, okay ra ka? In today's episode, master, may idol dito sa Cebu. Matagal ko na gustong interviewin to. Walang iba, Attorney Rico Amores. Good day, idol. Magandang araw sa iyo. Bati ka po sa ating mga tagapanood. Yung tagapanood ng Birada Master, magandang araw sa inyong lahat. Mahaba-haba tayong kentok ngayon. First of all, sir, sino ba si Attorney Rico Amores? Si Attorney Rico Amores, hilig na sa buong, even nag-grade 1 pa. Kasi namana ko sa tatay ko at sa 7 kaming magkapatid, 6 na lalaki, 1 babae, kami lahat hilig sa manok. So, bago ako naging abogado, naging Kristo, naging gapper, naging handler. As far as manok is concerned, talagang batak na tayo. Naging hindrance ba yung pagiging mahilig natin? Or parang the other way around. First year ako ng College of Law, may asawa na ako. May isa akong anak. Doon ako sa bahay nag-aaral, then yung bahay ko maliit dati. Maraming manok dyan. So pag tumilaok parang hindi tayo antok, basa ng basa. Ano yung tips mo, sir, sa mga nagre-review ngayon? Nagre-review ngayon, time management. Condition your mind, basa, and then unwind for a while. Condition your body as much as possible. Kasi normal sa magre-review, 4 hours, 6 hours lang tulog ka, and then of course, spiritually, because walang imposible sa Ginoo. Sino yung pinaka-ultimate idol mo sa ating hilig? I think para sa akin 7 sa 10 na magbubong yung ultimate idol nila, si Idol Patrick Antonio. Given a chance na makaharap mo siya doon sa examination, ano yung bloodline na gagamitin mo? Gagamitin ko yung gray kasi video of beat. Kasi yung manok ni Patrick hindi nyo pwede sabayan sa taas. So, laruan mo ng konting utak yan, offbeat manok. Kasi sabayan mo sa taas, ubos ka dyan. I heard na you were once a president of a local association dito sa atin sa Cebu. Most of the members, happy sila ba? No, feedback nila, maganda yung feedback. Happy yung mga members. Can you share, sir, yung management style mo or leadership style mo? Correct. Naging presidente ako ng BIGVA, Visayas Game Breeders Association. Yung home court namin sa Tejero, Grand Tejero. So, simple lang, leadership by example. There was one time na may schedule kami na DB, then nakakataon yun na audit. Pag one day before the DB, tinawagan ko yung farm boys ko nga, lahat ng manok dyan ipasok sa kulungan. Pag hindi, pasok po ng karton or boyot. Boyot atin sa Bisaya, I don't know to sa Tagalog. Pasok mo lahat, baka may walang entry kinabukasan kasi audit. True to my expectation, expected naman na entry, hindi umabot. At one day, yung ko 40 heads niya, walang bangko. Yung pera ko dyan, mga 40,000 din. Walang bangko. So, pot money lang, walang god. So, lang ako ng maliit. Nagkakataon na yung first 8 hits nanalo. So, okay na ito. Abot na itong pera ko hanggang sa dulo. So, a total of 35 yung 21 yung nanalo. So, that's again, lead by example. Then, may konting sacrifice, may joker.
kahit ano lamang yung kalaban 100 or 80 grams, okay lang yun. Okay, go lang. Go lang, hindi man sigurado yung ano. Sinabi mo hindi sigurado, no? Bakit kaya, sir? Marami na yung accomplished na mga kaibigan natin ba? May mga contractors, businessmen, fiscal, judges, politicians, pero pinili pa rin nilang pumasok sa hilig natin. Bakit kaya? One thing for me, the most honest person na the general rule, the honest person na sa exception yung may iba, konti. Bakit nakasabi ako dyan, as abogado, may pumunta doon sa office ko, magpakontrata. Bibili ako ng motor or magparenta ako ng bahay. Yan yung kontrata, 10,000, 20 or even 50,000. May kontrata. Pero doon sa doon sa tawagan lang, yung big time, 500,000, 1 million, walang dokumento kahit isa. Pag tapos ng yung natalo, bayad ka agad, hindi maghingi ng kontrata. No need for demand. No need for demand. Pangalawa, you can elbow the richest people and the poorest people inside the walang mayaman, walang JP. mahirap mga Kristo or sino ba yan o sino yung pinakamalaki na puntos, mag-usap sila. So everything is equal inside society. Matagal ka na dito sa industry natin. How would you classify this? Is this a hobby, a sport, a livelihood? I think all of the above. Hobby in the sense because yung kahit paano gagawin mo, you cannot dominate all the time. Sports kasi yan, gagawin mo yung lahat, then after that, pag sino yung manalo, kaibigan pa rin tayo. Industry, we cannot deny, that is a multi-billion industry. Marami yan, from breeder, yung mga feeder, mga handler, or even yung mga parking boy sa sabunan. Hindi ko lang pangalan yung group ng parking boy, nag-uupa sila sa parking area ng 150,000 a month. Tinanong ko sila nga, bawi ba kayo dyan? 150,000 a month siya. Okay naman, attorney, nakapag-aral naman kami sa mga anak namin. May kakilala din ako na kanang Koyme sa Bisaya, ba yan? Judge na lang. Judge. Judge bungan. Tatlo ng anak niya na overseas. Napansin ko ba, rolling yung range area mo, tapos may cording area ka dito sa baba. Hindi ba naging problema to sa mga nasa cording area? Talagang sinadya ko para pag umulan, ma-flush yung mga bakterya sa baba. Yung nilagyan ko ng stags dito during harvest ng stag season, kinabukasan after sa ulan, yung yung mukha nila, mandyo na, may sipon na, may ubo. So, not advisable. So, yung ginawa ko, linagyan ko ng tak, then yung tak, makasurvive man. So, wala na problema. So, may advice na pag may rolling kayo, may cord kayo sa baba, wag mong lagyan ng stag. Each year ba, no? Pabalik-balik man lang, breeding, mating, breeding, tapos ranging, harvest, and then doon na sa eskwelahan, submit ng test questionnaires natin, test paper sa exam, then the following year, ganoon na naman din. Di ka ba nauumay, sir, o napapagod? As the years roll, yung tumatakbo, yung challenge nandyan. Ako yung tao na masarap na ang feel ko na may challenge. Na makaban ako ng mabibigat. Kasi I prepare nga ko malaman ng mabibigat kaysa hindi. Kasi pag matuloy natin, marami yung katsaw. Sir, mainit na yung panahon, no? Dry season is coming. Ano yung tips mo sa mga kaibigan natin para sa farm nila? One thing, vitamins, yung vitamins sa tubig. As much as possible, ang tubig sa umaga, after sa umaga, then pagdating ng 12 o'clock noon, palitan ng bagong tubig, then after 3 hours, palitan ng bagong tubig. Mas mabuti yung presko yung tubig mainom nila, at saka again, vitamins. Multivitamins Sir, ano na lang yung golden tips mo sa mga nandito na sa ating hilig at saka yung gustong pumasok sa hilig natin? Yung pumasok sa hilig natin at saka nandito na, this is my principle. Ibigay yung lahat, then let we can do the talking. Quality or quantity? Of course, quality. Kasi mahal ang feeds ngayon. At saka, every time nga aakyat ka ng Roida, like for me, nasa isip ko nga yung pangalan ko at stake. Baka may gusto kang i-shout out or i-greet, sir? Shout out ko yung yung pamilya ko na nag-support sa akin. At saka yung mga kaibigan ko sa I cannot name them all kasi marami sila. Anyway, I'll just give thanks to my handler na focus si Romeo.
Monreal, yung gapper ko si Leonardo Pino. So I cannot name you all. Yung kapatid ko na advisor ko si Congressman Miloy Amores at saka yung kapartner niya si Boss Tantinyo. Mga master, another episode ngayon. Sana naman meron kayong natutunan together with our idol, Attorney Rico Amores from Yan si Rico Game Farm. Birada, Master! Thank you so much, sir. Thank you.